Good morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na pinagkalob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Lamentations chapter 5 verses 21 to 22. Ito po ang sabi ng mga talata. Turn thou us unto thee, O Lord, and we shall be turned. Renew our days as of old. But thou hast utterly rejected us. Thou art very wroth against us. Well, the title of our topic for this morning is, Turn us back to you, O Lord. Ito po yung pangyayari na sila ay umaasa na kung saan muling maibabalik yung kanilang magandang kalagayan from desolation and hoping for restoration. Yan ho yung idea or context nito pong chapter 5. Well, actually, ito po ang last chapter ng Book of Lamentation. So, sa mga tuwid, mga kapatid, isang magandang balita na naman po ito na kung kayo po ay nakasama ko mula sa chapter 1 hanggang ngayong umaga, nakaisang libro na naman ho tayo, nakaisang aklat na naman ho tayo dito po sa Bible. Kaya nga maganda po na talagang tuwing umaga, kung loloobin ng Diyos, na tayo po ay laging magkakasama para po sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Kasi po, ang sarap sa pakiramdam na alam mo po sa sarili mo na ikaw ay nakakatapos sa goal na mabasa natin yung buong Bible. Kaya nga mga kapatid, lagi po ninyo akong samahan sa pag-aaralan ng salita po ng Panginoon. Well, maganda, bigyan ko po kayo ng background. Ito yung kanilang kalagayan na kung tutuusin, mga kapatid, hindi naman dapat sana ito ang mangyari sa kanila. Pero dahil nga po sa katigasan ng puso, katigasan ng ulo, dahil sa kanilang paglabag sa kalooban ng Panginoon, ito po ang kanilang kinahinatnan. So, tignan po ninyo. Basahin ko lang po from verses 1 to 8. Diyan pa rin po sa chapter 5. Sabi po ng mga talata, Remember, O Lord, what is come upon us. Consider and behold our reproach. Our inheritance is turned to strangers, our houses to aliens. We are orphans and fatherless. Our mothers are as widows. Sabi po ng verse number 4, we have drunken our water for money. Our wood is sold unto us. Take note, sabi ho ng Bible, yung kanila na, binibili pa nila. Yung para sa kanila na, pinaghihirapan pa nila. Verse number 5, our necks are under persecutions. We labor and have no rest. We have given the hand to the Egyptians and to the Assyrians to be satisfied with bread. Our fathers have sinned and are not, and we have borne their iniquities. Servants have ruled over us. There is none that deliver us out of their hand. So imagine po ninyo, ito yung kanilang naging kalagayan. Sabi ko nga kanina, yung tubig na sa kanila, binibili pa nila. Binabayaran pa nila. Yung pagkain, provision, o kung ano pa man, maging yung kahoy, o kaya yung anumang pananim, ang sabi ho dito, mga kapatid, pinagtatrabahuhan pa nila, pinaghihirapan pa nila, na kung tutuusin, kanila naman na talaga. Kaya nga, mga kapatid, ito po ang resulta ng pagiging matigas ang puso. Ito po ang resulta ng hindi pagsunod sa kalooban po ng Diyos. Mga kapatid, naniniwala po ako, ang blessing ng Diyos ay nandyan lang po yan sa paligid natin. Ang pagpapala ng Panginoon halos abot kamay na po natin. Nangyayari lang na parang napakalayo, nangyayari lang po na parang hindi natin nararanasan kapag tayo po ay lumalayo sa kalooban po ng Panginoon. Kapag tayo po ay nagmamatigas doon po sa gustong gawin ng Panginoon at mangyari sa atin pong mga buhay. Kaya nga mga kapatid, ito ho ang maganda. Kumbaga ito po pwedeng magbigay paalala po sa ating lahat na kung talagang gusto ho natin ng masaganang biyaya, kung gusto po talaga natin ng pagpapala na nagmumula sa kalangitan, tingin ko po mga kapatid, magandang i-consider natin ito po ang ating pinag-aaralan. Mahalaga po kasi ito para ho sa ating kalagayan, sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi kung titingnan ho natin, parang hindi ho maganda na tinatawag tayong mga anak ng Diyos, mga naglilingkod, tinawag ng Panginoon, nasa gawain, tayo po'y niligtas, inilagay ng Diyos sa kanyang pamilya at inaayos, and then ang nakikita pong resulta sa buhay natin, parang hindi po ganon. Ano ibig sabihin? Parang tayo po walang magulang, walang Diyos, wala hong probisyon, walang magandang nangyayari. So sa madalit salita mga kapatid, meron hong hindi magandang sitwasyon sa ganong kalagayan.
meron hong mali, mga kapatid. Kasi nga, kung tayo'y anak ng Diyos, kung tayo po ay nasa paglilingkod, kung tayo po ay nasa gawain, tingin ko po, marapat lang na makita sa buhay natin ang kasaganaan at ang pagpapala ng kalangitan. Kasi nga, tayo po ay gumagawa at sumutupad ng kalooban ng Diyos. Pero kung ganun ang sitwasyon, mga kapatid, I believe, meron tayong kailangang itama o iayos sa atin pong mga buhay. Kaya nga ito ho, ang magandang tignan natin. Yung idea ba doon sa verse number 21, turn thou us unto thee, O Lord. Diyan ko po hinango yung ating title. Turn us back to you, O Lord. Ibalik muli kami sa iyong harapan, O Panginoon, muli kaming maibalik sa iyo pong kalooban. Yan po yung idea, ito pong ating pinag-aaralan. And then number 1, na gusto ko pong ibahagi for this morning, it is a message of repentance. They realized na sila po ay malayo na sa kalooban ng Diyos. Na-realize nila at nakita nila na wala talaga silang ibang pwedeng puntahan kundi ang Diyos po lamang. So marami na silang tinangka na gawin. Marami na silang naging paraan o solusyon sa kanilang kalagayan pero hindi ho umubra. Minsan nangyayari ho sa atin yan, mga kapatid. Kung minsan tinatry pa nating hanapin yung sagot sa problema natin sa iba o kaya hinahanap natin yung solusyon sa sitwasyon ng kahirapan sa ibang paraan, hindi ho sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, anong nagiging ending pa rin ito? Problema pa rin. Kumbaga, yung problema, hinanapan natin ng maling solusyon, nagdulot ulit ng panibagong problema. Kaya nga ang tama, mga kapatid, makita natin na ang Panginoon ang siyang talagang susi ng lahat ng atin pong pangangailangan. Kaya anong kailangan natin gawin? Manumbalik. Kumbaga, tayo po ay umasa na tayo'y patatawarin pa rin ng Panginoon at ibabalik niya tayo doon sa ating magandang kalagayan. Pero ang susi niyan, mga kapatid, tayo po matutong magsisi. Tanggapin natin na ito po ang tama at ang kalooban po ng Panginoon. It's a message of repentance. Na-realize nila, mali sila, tama ang Diyos. Lagi naman pong ganon, mga kapatid. Kumbaga, meron ng sistema yan, meron ng plataforma ang Panginoon para sa buhay ng bawat mga susunod at maglilingkod sa kanyang kalooban. Kaya nga, ito hong ating pinag-aaralan, magandang paalala po ito sa ating lahat. Pangalawa, it's a message of acceptance. Kailangan ho nating tanggapin na makapangyarihan ng ating Diyos at wala ho tayong magagawa. Wala ho tayong magagawa. Kahit saan tayo pumunta, nandun ang Diyos. Kahit ano ang gawin natin, nakikita ng Diyos. So sa madalit salita, ito ho ay paalalang dapat nating tandaan na ang Diyos po lamang ang siyang talagang dapat nating pinagtitiwalaan. So tanggapin ho natin. Kung niloloob ng Diyos, kung sakali man, na tayo ay lumalakad ng matuwid, kasi ito po yan pwedeng ma-confuse tayo. Yung atin bang kahirapan pinagdadaanan, ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ba ang mensahe nito? Dalawa po yan, mga kapatid. Yung isa, pwedeng isipin natin na kaya tayo meron pinagdadaanan dahil tayo nagtatapat, naglilingkod, sinusubok yung ating pananampalataya. Yung isa naman, kaya ho natin ito nararasan, itong kahirapan, kasi nga bunga ng atin pong ginagawang hindi kalooban ng Diyos o kasalanan. So sa madalit salita, alin man po doon, mga kapatid, maganda, tanggapin natin na kung pinapayagan ito ng Diyos, ito po para sa ating kapakanan. Para ito po sa ating ikalalago, ikaayos. Tandaan po ninyo, gaya nga na sinabi ko kahapon, ang Diyos hindi ho siya nagpaparusa para sirain tayo. Ang Diyos ay hindi nagdidisiplina para pahirapan tayo. Kaya niya tayo nilalagay sa ganung kalagayan para i-direct ulit tayo sa tama. Para iayos tayo ng Panginoon sa atin pong mga kalagayan. Kaya nga sana, mga kapatid, tanggapin na natin na kung ang nangyayari sa buhay natin ay yung mga kagaya ng ganito pong sitwasyon, ang isipin na lang natin, alin ba doon ang gusto ng Panginoon? Yung subukin yung ating pananampalataya dahil tayo po ay nagtatapat at sumusunod sa Kanya para lalong dalisayin yung atin pong buhay, or baka gusto tayong ituwid doon sa mali natin. Mga kapatid, tanggapin man natin to o hindi, kung loobin naman ng Diyos, wala ho tayong magagawa. Kung yan ang gusto ng Panginoon, wala ho tayong magagawa. Hindi ho tayo makakatakas sa makapangyarihang kamay ng Panginoon. Kaya nga ang maganda, matutunan na lang ho natin kilalanin na siya ang Diyos sa atin pong mga buhay.
Kaya nga, mga kapatid, yan ho, magandang aralin nating maigi, pagbigyan natin ng panahon at pansin sa atin pong mga buhay na ang Diyos ang talagang mayroong magagawa sa atin pong lahat. And number 3, it's a message of remembrance. Alam niyo, sabi ho ng Bible, di ba't ito ho yung sinabi ng verse number 22? Okay? Yung galit ng Panginoon, sabi niya, but thou hast utterly rejected us, and thou art very wroth against us. Hindi ho magagalit ang Diyos ng walang dahilan. Hindi ho magagalit ang Panginoon sa kanila kung wala ho silang ginawa na labag sa kagustuhan o kalooban ng Diyos. So sa madaling salita, ito ho yung pagbabalik. Kumbaga, pagbabalik tanaw sa kung gaano kabuti ang Diyos sa kanila. Kinukumpara nila sa nangyayari sa kanila ngayon. Kasi kung naintindihan nyo yung binasa ko, from verses 1 to 8, tignan nyo ang daming blessing doon na kapaloob, pero yung blessing parang napakahirap sa kanila. Bakit to? Kasi kailangan nilang pagtrabahuhan, pero kanila naman. Kailangan nilang inumin na lang ng libre, pero kailangan pa nilang bayaran. Naintindihan po ninyo, kahoy na kailangan nila, kailangan pa nilang pagsumikapan, kailangan pa silang gumastos. Kanila naman na yun. Yun ang malinaw, nasabi ho ng mga talata. So, ganun din ho, mga kapatid, naniniwala ako na ang Diyos mayroong magandang plano para po sa ating lahat. Mga kapatid, maganda ho ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay po natin. Maganda po ang plano ng Panginoon para po sa bawat isa. Yun nga lang, magandang alamin natin paano ba natin ito masusunod at paano ba natin ito makakamtan sa atin pong mga buhay. Kaya nga mga kapatid, siguro po ito'y pagkakataon na rin para sa bawat isa po sa atin pong makita at salaminin yung ating nagiging lakad, yung ating pong buhay sa harapan ng Panginoon. Maganda ho, tignan natin, tayo ba nasa paglilingkod pa rin ba? Tayo po ba ay nandoon pa rin po sa tamang kalooban ng Panginoon? Baka mamaya iba na ho ang ating nagiging hakbang. Baka mamaya iba na ho ang ating pananaw. Baka mamaya iba na ho ang tinitibok ng ating puso. Opo, nasa gawain tayo. Pero yung ating palang first love, hindi na pala yung gawain o kaya hindi na pala siya ang ating talagang priority sa atin pong mga buhay. Tandaan po ninyo mga kapatid, hindi pwedeng magkamali ang Diyos. Hindi pwedeng magkamali yung mga prinsipyong nakapaloob sa tinuturo ng salita po ng Panginoon sa Biblia. Kapag inuna natin siya, uulan ng pagpapala. Pag inibig natin siya, bubuhos ang pagmamahal sa atin ng Diyos at ng kahit sino pa man. Kasi nga, hindi po pwede na nandoon tayo sa tama, ang dumating sa atin, mali. Hindi po pwedeng tayo po sumusunod sa kalooban ng Panginoon, then wala yung guidance and provision ng Panginoon. Naniniwala po ako kung talagang ang dahilan ng ating kahirapan, pagsubok ng ating pananampalataya, abangan po ninyo, pagkatapos nito, uulan ng pagpapala. Di ba ganyan na nangyari kay Job? Matapos na siya isubukin, mawala ang lahat, ibinalik ng Panginoon halos doble. Yung kanyang mga tinatangkilik, yung kanyang mga pagpapala. So sa madalit salita, kung yan ipagsubok ng pananampalataya, sige lang. Dahil pagkatapos naman yan, biyaya ang kasunod. Kung tayo naman po itinuturuan, itinutuwid ng Panginoon, sige lang din. Dahil pagkatapos niyan, tayo po magiging dalisay at magiging maayos na, kumbaga, naglilingkod sa harapan ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, maganda ho, i-consider natin ito pong ating pinag-aralan ngayon pong umaga. At para po sa ating paglulundo, sabi po ng Psalm chapter 80 and verse number 3, sabi po rito, turn us again, O God, and cause thy face to shine, and we shall be saved. So, maganda makita ho natin, parang ang idea po nito, na figuratively, yung mukha ng Diyos magliwanag sa atin pong mga buhay. Hindi ho makikita yung glory ng Diyos sa buhay natin hanggat hindi ho natin naiintindihan kung paano nag-ooperate ang Diyos sa ating lahat. So tandaan po ninyo mga kapatid, kung sakali man na tayo dumadaan sa ganitong kalagayan, wag ho tayong mawalan ng pag-asa. Sapagkat sa Diyos natin, laging mayroong pag-asa. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay napaalalahanan at natuto ng salita po ng Panginoon. Samantala, ito po ang ating trivia para po sa araw na ito. Tandaan po ninyo, ito na po ang last chapter ng Book of Lamentations. Ito po ang ating trivia, fill in the blanks po ulit tayo. Sa chapter 5 and verse number 21, ito po, pakinggan po ninyo. Turn thou us unto thee, O Lord, and we shall be turned. Blank our days as of old.
Ulitin ko po, turn thou us unto thee, O Lord, and we shall be turned. Blank our days as of old. Well, yan po ang ating trivia for this morning. At ito na po ang ating pong trivia yesterday. Ayan. Saan po ikinumpara ng Diyos ang bayan ng Panginoon? Sa anong klaseng bagay na meron dito po na kumikinang? Ang tawag po dyan gold or ginto. Alin man po doon ang inyong naging sagot, tama po kayo. Ito ho, ang mga sumagot ng tama yesterday. Ang number 1, naku mga kapatid, magugulat ho kayo. Parang first time ho itong nag-number 1 sa atin pong trivia. Hindi ko alam kung nasilip niya yung atin pong pinag-aralan dahil nandito po siya sa amin. Alright, ang number 1 ay si Preacher Rudel. Siya po ang number 1 sa ating trivia yesterday. At ang pangalawa ay si Sister Weng. Bakita mo nga naman, nagkasunod pa sila. Pangalawa si Sister Weng, and then ang pangatlo ay si Sister Gypsy. Ayan, congratulations po sa inyo. Congratulations Preacher Rodel, kay Sister Weng at kay Sister Gypsy. Sila ang top 3 yesterday. Ayan, palakpakan ho natin sila. And then eto pa po, mga sumagot ng tama. Pang-4, ayan, Sister Lani. Kasama natin si Sister Lani kahapon. And then pang-5, si Milet De Lara ng East Bagong Barrio. And then ang pang-6, si Ninang Kiten. Pang-7, si Ninang Alice. Pang-8, si Ate Rose. Pang-9, si Ninang Flor. At ang pang-10 ay si Preacher Alvin. Ayan, congratulations sa inyo. Palakpakan ho natin sila. Sila po ang mabilis na sumagot ng tama yesterday para po doon sa ating trivia. At meron pa po, pang-11, si Mami, Sister Len. At ang pang-12 ay si Sister Hannah. Ayan, maraming salamat sa inyo. And sana'y talagang tuloy-tuloy na kayo'y makasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos at maging sa ating trivia. At kasama rin po natin ngayong umaga si Sister Milet De Lara. Good morning, Sister Milet. And maging si Bernadette Quinto ng Taiwan. Bernadette, good morning dyan dito sa Pilipinas. Sana'y maayos ang iyong kalagayan at patuloy kang palakasin ng Panginoon. At maging si Brother Roden Rosejos, kasama rin natin ngayon pong umaga. And maging kay Kuya Tony Lacuna from Rizal. Good morning, Kuya Tony. At masaya kami na muli kang nakabalik sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Welcome back. Welcome back, Kuya Tony. And maging si Marian Kauyong ng Kalbayog, maraming salamat din. Kasama rin natin siya ngayong umaga. At maging si Nanay Cristina Erilia. Ayan, naka-join din sa atin. Si Ate Cristina, good morning. Diyan yan sa Kalbayog. Nako, malapit na yung ating anniversary. Sa Sunday na yan. Good morning sa inyo. At kasama rin natin si Ate Tessie Lopez. Mula naman po sa Letre. Yan, from Barangay 12, Caloocan. Good morning, Ate Tessie. At maging si Brother Michael and Sister Joy Pereira from Oman. Ako, itong mag-asawang ito nakakatuwa. Talagang lagi pong nakasuporta at lagi ho natin nakakasama sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. God bless, Pereira family dyan sa Oman. Maraming salamat sa inyo. At huwag ko ninyo makalimutang isama sa panalangin, lalo na mamaya, prayer meeting po tayo, mga kapatid. Huwag ko ninyo makalimutan. Kasama ho natin sa prayer si Kapleo Kagawan, si Nanay Olivia Tahuna, si Kuya Ray Cortez, maging si Nanay Bilen Victoriano, at maging si Mami. Yung kanya pong kalakasan, kagalingan, and provision para po sa kanyang pagpapagamot. And then maging kay Pastor June Bertos, kay Tatay Tomas Beltran, ngayon po kay Ate Nelly Pascua. Pag-pray ho natin na talagang siya po palakasin at pagalingin ng Panginoon. Maging kay Nanay Cristina Gueta. Nanay Cristina, palakas po kayo, ha? God bless po sa inyo. At maging ang anniversary ng GLBC Calbayog this coming Sunday. At yung safety ng mga babiyahe papuntang Samar and also the provision. Mga kapatid, sama nyo ho. Naku, kailangan ho namin ng prayer ninyo. Talagang yung provision and protection ng Panginoon para ho pagpunta ng Samar. Hindi ho po pwedeng hindi ako makarating doon. Maganda ho, isama niyo ho ako sa prayer. Yung pag-iingat sa akin ng Panginoon at yung karunungan at syempre yung kalakasan ng katawan. Again, mamaya po, 7:00 ng gabi, makita-kita po tayo sa church para sa ating prayer meeting and Bible study. Asahan ko po na ang mga kapatiran ay ating pong makakasama sa paglilingkod sa gawain ng Diyos. Again, sa lahat po nag-join ngayon pong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of all
tempest may rage.